that we're going to discuss is about the concept of leadership. So, mahirap silang mga kapit. Sige na. So, ang number one, ang first is, leadership is the process of influencing individuals or groups to achieve goals. It is related to direction, interaction, initiation, persuasion, motivation, reinforcer, cheerleader, facilitator, coach, nurturer, and delegator. So, kanina siya is about conditions sa tanan sa leadership. So, ang akong example ang leadership is ang SK. Sa SK na madaratanan. So, maka-inspire sila. Ang leader is kanaghatag og inspiration sa mga youth, encourage sila na mag-active sa mga barangay or sa school para na sila mabalaan sa mga aktibidades gid sa ilang mga barangay So having the right amount of heart and determination to help and make a difference in someone's life, it takes certain quality to be considered as a good leader. So lisod jud mahimo og leader. Labaw na maogi na para kay example is ato ang ski chair si Atibad. Di ba wala man siya nilingkod nga dito. Gibubuhan mo siya sa mga tao, gipili siya, tapos gipakita niya ang dapat siya nga siya dyan ang mulingkod karapat dapat siya. So gibuto siya sa tao kay siya man siya, standard man siya sa siya ang quality nga leader nga sa poblasyon. Di niya example of So a leader should have the ability to lead and help inspire others to make a change and to be the best that they can be. So, to siya pa-share. Tapos, challenging people to work collaboratively towards an ever-expanding vision of excellence in the achievement of organizational and personal professional goals and objectives. So, kanina siya is challenging people to work together to achieve and fulfill or success their goals. SK ka po na example ay, kaya diba sa SK naman ay mga, program man natin sa barangay. Diba, basta na youth nga dili active, mag-invite mo na sila o karang mga other youth, sa mga barangay, mag-appeal o mga activities, karang encourage mo nga mag-appeal, para makabalo mo sa mga unsaang mga sa barangay. Mga activities o sa mga hitabo. One. Wait, din copy. Okay, attendance daw, palibutin nyo na agad because our time is running. Sa number 2 is creating a free environment for growth so that the creative talents and skills of each person are used to the best advantage. Ako example sa number 2 is karang mag-youth encounter or karang mga activity ko sa youth sa simbahan. Diba, may mga activity nga karang kita lang mag-create good. Otokay lang ba? Karang mag-paint, karang kita lang wala ihatag kami, maghatag lang silang topic. Karang manggawa itong mga skills, karang mag-share og mga knowledge, karang sa mga mag-open og mga games, mga activities. So, wala na ako tapos ang next nga mag-report sa number 3 ug 4 kay si Warren Moises. Afternoon everyone. Sulat na puli ako Encouraging and building working relationships that are individually and organizationally satisfying, unifying, and strengthening in realization of mutually determined goals and objectives. So, improving communication is crucial for enhancing working relationship. Here are some 5 ways to achieve better communication. 1. Encourage open and honest communication. Foster and
environment where team members feel comfortable expressing their thoughts, ideas, and concerns without fear of judgments or reprisal. So, understandable naman nun nga dapat dili na to invalidate ang kung say share sa itong mga members. Number 2, active listening. Encourage active listening among team members. This involves fully focusing on what the other person is saying, asking clarifying questions, and summarizing their points to ensure understanding. Number 3, use multiple channels. Utilize various communication channels such as in-person meetings, email, instant messaging, and video conference to accommodate different communication preference and needs. So, dako kayo siya taba ang use multiple channels pag kanang kung di ka makalto sa school, pwede mo yung meeting, pwede mo maggamit ng messenger para ma-communicate mo. Okay, so ang next reporter sa topic na... Ay na po yung number 4. Topic mo ka, sorry. Optimizing available and human resources. One example, training and development. Invest in training programs to enhance their team skills and knowledge. This will not only improve their performance but also make them more efficient in their stories. So understandable naman na need na itong invest sa training programs to para ma-enhance itong talents and skills. Okay na? So, ang next reporter is si Mama. Wala na, ang sayang. So, yung topic is characteristics of leadership. So, what are the characteristics of leadership? Leadership is defined as a leader that decides and give an instruction. Characteristic of leadership. Number 1, goal orientation. The leader sees the bigger picture and understand the purpose of life and the work of the group or organization. To lead implies that the leader has the foresight and the sense of direction. Yes. So being a leader daw is, Kailangan isuyo ka pugi. You. so being a leader daw, or as a leader, we should know how to be a good leader to our co-workers or to our members. And being a leader daw, you should be able to see the purpose of your work. And being a leader, you must have a plan to achieve your goals as a team. And being a leader, you should and being a leader is Kulbon, munggugoy, so Don't kulba. Be happy. and being a leader is you need to be responsible to your work and your responsibility. Number 2 is enablement. Effective leader seek to enable others to experience life in its fullness. So, para maging effective leader ka, kailangan mo mag-share sa imuhang life experience para ma-motivate imong mga member o imong mga kauban. Thank you. So, proceed tayo number 3. The number 3 characteristics of leadership is concern. Concerned leaders must show concern for the person. Human beings are the most important resource leaders have. Without people, material and financial resources are worthless. Number 3 characteristics of leadership is concern. As a leader, marami tayong responsibilidad na mga naharap or hinahamon sa buhay. But hindi naman sa gano'n na tinatawag natin leadership, pero
lisod ang isa ka leader dahil marami tayong mga pinagdaanan ng mga problema. First is concern, leader's action, concern for the person. Isa ka leader, meron kang isang strategy. Sabi na dito, leader's action, concern for the person. Dapat meron kang, as a leader, meron kang interconnection sa mga mamamayan para makonserve mo kung ano yung mga problema nila. Like is captain or kapitan sa isang barangay, kailangan mong matugunan kung ano yung mga problema ng yung mga mamamayan or kung meron silang mga sakit or kahit anong mga problema sa ating lugar. Human beings are the most important resource leader have without people, material and financial resource and worthless. Halimbawa, kung merong mga pangailangan ng mga tao, like sa school natin, kung merong mga kailangan ng mga estudyante, kailangan yung leader ay kumikilos para matugunan yung problema ng estudyante. Therefore is self-development. Leaders must develop a healthy self-image and positive attitude. As a leader, meron kang mabuting asal at self-image. Kung pinagsasabihin natin ng self-development, ay huwag mong pababa yung tingin mo sa sarili. Dapat meron kang respeto sa mga mamamayan or para nirespeto ka rin nila. Huwag kang mag-isip ng mga kung anong walang kapuluhang ginagawa. Dapat, as a leader, dapat kailangan mo yung mabuting tao, yung isip mo ay tumataas or lumalaki yung patutunguhan. Huwag natin kanang isip bata or self-development or meron tayong growth thinking. Develop healthy image and positive attitude. Kung when you say positive attitude is yung mga good characters or good behaviors. Yan lang po at maraming salamat. Katoy. Ako reporting about psychological ABC sa psychology. A good leader should have integrity, self-awareness, courage, respect, empathy, and gratitude. They should do learning skills, makes their influence by this kind leadership is learning at all levels of your organization. For example, is emotional intelligence, is self-awareness, kapag yung parang emotional intelligence sa good leaders process is need na to karang respect ka ng leader para maglatag siya na ng impact sa tuwa. And sa self-awareness, a good understanding of their own strengths and weaknesses and are aware of how their actions and decisions will impact others. This enables them to make more informed decisions and manage their own decisions. Ano dito sa self-awareness no is from the word kanang psychological is kanang nadusay kanang impact sa tuwa kanang dapat din na kanang maging mature ta sa good kanang sa behavior kanang behavior din kanang dapat ang leader kanang nasa right na iyan ko diyang ang sitwasyon kanang pamina lang ta kung sayang topic kanang bagatan sa idea kay siyempre may first time kita po na karang pihambo lang ugta sa atong leaders. Walang nakapagka. Walang So, good afternoon, classmates, and also good afternoon, Ma'am Heidi. And now let us proceed to the psychological traits of leaders. So, letter D is participation, activity, sociability, cooperation, adaptability, homework. So, diri is mga isang katangian ng mga pinuno or ng mga leaders. So, first is ang ano dito is ang participation is pakikilahok. So, tayo yun. Halimbawa, sa isang activity sa ating community. So, di ba pag meron pong activity is tayo po ay makikilahok.
So, naa atong presensya or presence dito. Then, activity. So, mautong giingon ako ganiha nga activity. Halimbawa, sa isa ka community, na, dapat maging involved ta dira kung halimbawa sa isa ka community ka ng naay activity, i-involve imong self dito para naatong pakikilahok nga ginatawag. And also, the sociability is makipag-socialize. So, dapat ta is makipag-socialize ta sa ating kapwa or sa ating community. Dito sa puno, pinakalasan. At cooperation. Halimbawa, sa community, dapat na ay cooperation nga ginatawag. Kay once ang isa ka community is walay cooperation or pakipag Everyone, pamina mo kay... Basta lang, secret. Pamina mo kay kay nag-report siya. Dahil magkaroon na kung kamo ang mag-report, pamina sa inyo ha. Pag-ispito, pag sa reporter sa tubangan. Arrange na na guys. So, dito na ta sa cooperation. Halimbawa, kung iingon niya, nag-report mo diri dahil ka mo dira, wala mo nakipag-cooperate sa tuka. So, it are useless. So, let us proceed to the adaptability. So, adaptability is kakayahan. Halimbawa, sa isa ka leader, na siya kakayahan na ang isa ka grupo iyahad yung hugton para dilikod sila magbulag-bulag kanang naa sila unity or solidarity. And also proceed po tayo sa homework. So homework is tahanan. Ay, isa kay natumba. Tahanan ang homework. Humor. Humor is tahanan ni siya. So, proceed po sa letter E is status. Isa ka status. Dili kay status sa inyong sarili lang. Status nga single ko, dapat na ako status sa isa ka community. Unsay status nimo sa isa ka community. And socio-economic is pag-iisip. Halimbawa kanang naalang ka sa community or ginatawag na bulak-bulak lang. Wala ka nakatabang sa ilaha. Halimbawa, naay activity nga ginabuhat, maskin lang concern nimo wala kay gihatag sa ilaha. So kanang wala ka nag-isip kung saan pwede maitabang sa ilaha, nagpuyo ra pud ka. Napabigat na ka sa community. Also, position. Halimbawa, sa isa ka leadership is mao man ang posisyon nila. Halimbawa, dili man na sila maabot sa isa ka posisyon kung dili man na nila gusto. Halimbawa, sa isa ka community is halimbawa ang mga kapitan. So, naa sila yung mga posisyon sa ato ang community. And also the popularity. Popularity is sitwasyon. Halimbawa, kung natay problema sa ato ang community, unsaon nato pag-solve, dapat mangita tag para ang isa ka sitwasyon is masulbad ang isa ka problema. Then, proceed sa letter F. Situation, mental ability. So dito nagbalik pud ang kakayahan sa pag-iisip. So murag nagbalik-balik lang pud sila kay kuan man ni kay situation and mental abilities. So mao na to kuan kagaina nga kakayahan sa pag-iisip. So skills. So sa ato ang self is naatay skills. So skills ug naatay mga needs and interest. So ang needs nato is sa pang-araw-araw na ating pangangailangan
And also, followers. Dili lang kay followers sa TikTok, dapat ikaw pud as a leader na ay mag-follow sa imuha. Kay unsaon nato ang imuha, halimbawa leader ka tapos walay ga follow, useless. And also, objectives to be achieved and tasks to be performed. So diri is mga pangangailangan at interes ng mga tagasunod. Halimbawa, ikaw leader ka, dili lang kay ang imuhang gusto ang matuman. So dapat halimbawa sa isa ka grupo, ang imuhang ka grupo is paminawa pud sila dili kay ako bitaw ang leader so ako masunod dapat dili ingon ana. Paminawa ang side sa imuhang grupo para magkasinabot mo. And that's all. Thank you. Kaliaga, next reporter. Our topic for today is the leadership style. The three elements leadership involves an interrelationship of the three elements. Number one, the qualities, skills, and needs of the leader. So as a leader, dapat kabalo sa ang pangangailangan sa isang organisasyon o grupo. As a leader po, dapat kabalo siya mugay sa iyang mga tao. Na siya'y kakayahan mo inspire sa iyang mga tao. Then as a leader po, dapat kabalo siya mo handle support sa iyang mga tao para sa organisasyon, para po successful ang saka organisasyon. Number two is the needs and expectation of the group. Ang pangangailangan o inaasahan sa isa ka grupo is ang nakasanayan nila na trabaho ug kaya suportahan isa ka leader, isa katong mga kailangan po suportahan ang katong mga tao nga mahina nga nangailangan og tabang like sa kanang mga Number three, the demands or requirements of situation. Ang kakayahan sa pagtabang sa mga nangangailangan sa tabang like sa kanang mga like sa tao. Dapat as a leader kabalo ka kung saan pangailangan sa iyong tao para po kabalo po ka mo handle and guide sa imong mga tao. Dapat as a leader, dapat kabalo ka mo guide organize sa imong mga tao para mas-successful ang isang ka-organisasyon. Here again, next reporter. Ayong gabi, parang niya. So ako ang report kay leadership is situational. Leadership styles change from group to group and from situation to situation. So kani daw ang kanang natay ang leader, halimbawa ang grupo ninyo, group to group, tapos kanang dili makasinabtanay kanang group. And sa pangapila ka to halimbawa teacher. So kanang halimbawa teacher, halimbawa ako, teacher. Halimbawa teacher ko, tapos kamo nga grupo na ko ron is okay na ta kay dugay na ta ng banding. Tapos next year is nana po iba ko nga kanang student. So mag-adjust na po ko kung palitan ta mo kung saan ta mo ba kanang kuan. Ako naman mo sa akong pananaw. So mao na ang meaning sa situation to situation na po. O kanong karon buutan mo, halimbawa next year na po mga dungol to sila. O dungol mo karon sila buutan. O kana ba mag-adjust ko kung ako ang leader. So exercising strong directive power provides effective leadership
when the group lack of sense in direction or purpose. So halimbawa, na ay grupo nga halimbawa nag-away-away ana. So ikaw nga leader, ikaw ana ang mag-lead sa ilaha nga dili sila mag-una ana kay ikaw man ang leader. So way pulo imong leader kung ikaw mismo mag-ulo-ulo sa kabuhang. So when groups have clear direction and function well, non-directive style of leadership work more effectively. So kung nagkasinabot na ang tanang grupo, okay na tanan, so mas maayo, pinaka-mahasol, wala lang nimo sila kanang guide para mas maayo pa ang inyong grupo. Groups sometimes need reorientation. So usahay, need nato sa grupo mag-i-orient sila usahay na di kay mga kauban ng mga dungol na dili yun maminaw na. So ikaw nga leader, ikaw mag-advise sa ilaha nga usahay, pa-remind sa ilaha ang ilang buhaton as a member. In other times, they need encouragement. So muna, kung ikaw leader, encourage na to sila nga kanang grupo is para ba grupo isa ra ta grado. So kitang tanan magtinabangay kay isa ra man ta grupo ra ta. So way mag-delete. Leadership styles. Leadership as a process, there are two major parts of the leadership. This is task-oriented and relationship-oriented. Leaders need awareness of both parts. They also need to strike a balance between them because they can both easily and unknowingly overemphasize one of more of their aspects. So sa leadership as a process, an approach that involves viewing management as an action to perform or an activity to prepare rather than a job to do. So there are two major parts of the leadership. Our vision of strategy direction. A leader must have a clear vision for the future and a strategic direction for the team and organization. Building as influence the relationship. Leadership is not just about giving orders, but also about building and maintaining strong relationships with team members, stakeholders, and other leadership. The task-oriented, someone whose the priority is getting tasks done to reach defined goals or targets by the specified. In relationship-oriented, relationship-oriented focus on supporting, motivating, and developing the people on their teams and the relationship. Building this type of leadership encourage good teamwork and collaboration through fostering positive reaction, relationship, and good communication. Accepted ninyo ang iyong report? Yes, ma'am. Yun ang next reporter kay Silawa. Ito yung nagawa ko sa pinakakalibutan. Leadership, leader, scientific, within other. So, title is organizational environment of conflict, strength, and challenges. Limitation of freedom, and freedom, the basic dilemma of leadership is lies between what they believe is reasonable and what they can actually establish. Effective leaders as themselves measure as ito kaya nakikita ng mga pinuno or leader ang kanilang sarili sa loob ng isang unan at organizational
kapaligiran ng mga kontra-indikasyon at hamon ng indikasyon kaya ang unahing dilema ay ng pamumuhay sa pagitan ng kanilang paniniwalaan ay for example sa kanang community ay mga grounded sa ilaan lang sa mga leader or Tulungan i-explain ito din. example ay no sa kanang mga hindi na kayo mga tagil or mga dapat Ato ba mo sila ka-reporter bangka? dapat ang maglaan ng dalawang leader or full leader. Si Widikit ba? Leadership patterns na lima ka example telling ikaw magkuhan sila as a leader ikaw matingol sa ilaha kung sa imong persuading Guys, nakikita sa persuading Encourage din ba? ay gina-encourage din gina-encourage din yung mga Leader o followers na sa'yo na anak? consulting Sige, as a leader patterns, natin siya lima ka Ang isa, ang una-una is telling. So telling, as a leader, ang leader ang magdikta, dili lang siya magdikta. So mga pangita siya o kay mga siya og opinion sa ilang team para ma-success ang ilang organization or ilang mga activity or something, mga programs. Tapos ang persuading, sa leader po rin siya. Leaders make decision and try to persuade groups members to accept them. They point out that they have considered the organization goals and the interests of group members. They even point out how members will benefit from carrying out decision. So persuading. Ang leader, mauna siya ang karang siya ang nag-abot ng decision. Siya ang decision maker. Ang leader ang nag-abot ng decision with sa iyang company, sa iyang mga members. Arang sila, magsabot-sabot sila. Kato iyang nag-abot niya decision. Kung dito siya i-approve sa iyang member, magbuhat sila o karang another decision, another plano nga karang mag-okay ang tanan member kaya para ma-success ang ilang company. Tapos consulting. Group members have opportunities to influence the decision making from the beginning. Leaders present problems and relevant background information. Leaders invite the group to suggest alternative action. So, dirian nato siya mosulod as a leader, example ako, sa mga junior mama group sa mga mountaineers. Para sa ako di ba, nag-climb mi sa mga bisag asa. Tapos, nag-suggest mi, nag-plano mi kung asa mi nga lugar next nga ang mga tabangan, ang mga tagan o mga isa, kung isa dito ang mga karang, kung isa dito ang mga naadyo, kinahanglan din kayo, narangit na dito tabangan. Ginapilian lang naman ng mga inana. Kaya ang uban ng god, abuso, ginaabuso na gudila. Kaya bisag wala ko karang, pero kaya na gud anak, nagapangay sila tabang, kay for the crowd. Tapos, participating.
leaders participate as member in the discussion and agree in advance to carry out whatever decision the group makes. So, ang leaders, hindi na siya karang leader na karang pag leader ka, ikaw na dyan ang masunod. So, as leader, ginapaminawan mo ang imong mga members sa ilang mga suggestions, sa ilang mga opinions, sa ilang mga i-open, kay para success ang inyong kay hindi mo na siya matawag ng organization kung leader lang ang nagbuhat sa decision or sa mga plano. Dili na siya mag-success kung leader lang ang dapat naa ang mga opinion sa leader o sa members. Tapos last is delegating. Leaders define the boundaries within which to solve problem or accomplish task. Then they turn it over the group to work out solution or to implement the task. So delegating. So ang leader ang example lang delegating is, di ba, nag-make yung mga decision tanan. Pero, pag abutan na si leader, iya pa ng planuhan kung karang ang iyong mga nasabutan na mga plan sa iyong organization is mag-success ba? Sa yaman ang mga agitanan. So, pag hindi na siya karang successful na mabalik niya po na siya sa members o sa mga youth nga inyong mga sabay ani nga plano. So mawala na sa group 1. So mag-proceed na sa group 2.